Walang negosyo ang successful overnight. Lahat ng negosyante dumadaan sa mga challenges bago naging successful ang negosyo. Pero ang magandang balita dyan, kung kaya niya, kaya nyo din. Basta may tama tayong pagpaplano, marketing, kasipagan, determinasyon at maraming dasal. Narito ang ilang mga negosyong maliit ang puhunan pero malaki ang kita. Number 1. Repacking. Hindi lahat ng tao afford bumili ng malalaking grams ng mga produkto. Kaya itong negosyo na ito ang sasagot sa limited budget ng maraming tao. Mag-repack ka ng iba't ibang products kagaya ng mga spices, nuts like cashew, almonds, mag-repack ka ng mga biscuits, chocolate, imported dry mixed fruit and berries, gummy bears, mixed seeds kagaya ng mga butong pakwan, squash, sunflower seed, etc. Pwede ka din mag-repack ng mga detergent, baking soda, repack ka ng chips, dog food, cat food, at kung ano-ano pa. Humanap ka ng murang supplier at simulan mo na ang negosyong ito. Panigurado, malaki ang kikitain mo dahil malaki ang population ng target audience mo. Number 2. Bed sheets or kubrikama. Nabalitaan mo ba yung binata na naging milyonaryo dahil sa kubrikama? Oo, sa murang edad ay naisip niya ang buy and sell ng kubrikama. Bakit? Dahil din booming ang mga Airbnb na business at mga short-term rentals ay malakas ang kita ng mga kubrikama. Dahil ang mga landlords ay kailangan ng maraming bedsheet dahil need nila palitan pag check out ng mga guests nila. Maliban dyan, alam nyo naman ang mga Pinoy ay napakalinis sa mga katawan at gusto natin laging bago ang ating bedsheet. Kaya ang business na ito ay talagang patok na patok. Magplano ka na at itry mo ang business na ito. Number 3. Unique na pagkain. Tayong mga Pinoy sobrang mahilig kumain dahil bonding time natin to sa ating mga kaibigan at pamilya. Kaya for sure, kita ang negosyong ito. Pero dapat gawin mong unique ang pagkain na ibebenta mo. Kagaya ng black kuchinta, creamy graham de leche, garlic mozzarella buns, stuffed pandesal, special na sisig. Dalhin mo sa lugar nyo ang strawberry taho, laing with bagnet, all toppings lomi, buy one take one birria, Japanese street food, at kung ano-ano pa. At dahil din mahilig ang mga Pinoy sa mga K-pop or K-drama, pwede ka din magbenta ng mga Korean food kagaya ng mga Korean street food, Korean corn dog, Korean baked treats, etc. Kaya huwag ka nang maghintay, pagkatapos ng video na ito, simulan mo agad magplano kung anong unique food ang ibebenta mo. Kung gusto mong simulan, type unique in the comment section. Number 4. Travel accessories. Dahil balik travel na ang mga tao, in demand na naman ang mga accessories for traveling, kagaya ng mga neck pillows, travel-sized toiletries, travel organizers, mga luggages, waterproof phone cases, refillable bottle set, waterproof shoe bag, zipper lock bags, o iba pang travel essentials. Kung mahilig ka mag-travel at naiengganyo ka magbenta ng mga travel accessories, type travel in the comment section. Number 5. School supplies. Kung malapit ka naman sa mga schools, magbenta ka ng mga school supplies at siguradong malaki ang kikitain mo. Magbenta ka ng mga tingi-tinging mga papel, fastener, sign pen, ball pen, markers, scotch tape, plastic cover, notebooks, stationery, correction tape, drawing book, cartolina, illustration board, at kung ano-ano pa. Alam mo na yan kasi for sure naging estudyante ka at some point. Bumili ka ng maramihan sa Divisoria o kaya sa Lazada or Shopee at ibenta mo ng tingi-tingi sa lugar nyo or i-post mo din online para mas malaki ang possible customers mo. Ang school supplies ay never mawawala ng customers at laging mabenta sa mga negosyo. Kaya subukan mo na ang negosyong ito, for sure, balik agad ang puhunan mo. Number 6. Personalized items.
Ito ay talagang unique dahil bawat item ay personalized. Pwede kang mag-personalize ng mga travel accessories kagaya ng mga passport holder, charger organizer, personalized flasks, pencils, notebooks, face towel, jewelry box or jewelry organizer, personalized compact mirror, personalized tote bag, personalized spoon and fork at mga lunch box, calendar, mousepad, coffee mug, personalized beach towel, etc. Maraming mga items ang pwede mong i-personalize na pwede mong gawing negosyo. Kaya mag-research ka na at planuhing maigi ang negosyo na ito. If interested ka sa business na to, type personalized in the comment section. Number 7. Pet supplies and accessories. Napansin nyo ba na maraming Pinoy ang pet lovers? Hindi natin kinakalimutan ang mga pets natin sa pagbabudget natin kada buwan. Kaya ang pagbebenta ng mga pet supplies at accessories ay talagang maganda ang kita. Marami kang pwedeng ibenta ng mga pet items kagaya ng mga dog collar, pet fence, pet clothes, pet bed, bowl with drinking bottle, pet toys, pet treats, pet grooming kits, stroller, shampoo, pet vitamins, flea spray or tablet, at marami pang iba. Kung ikaw ay pet lover, bagay na bagay ang negosyo na to sa'yo. Kung may pets ka, gawin mo silang model ng products mo at sila ang ibida mo sa store mo. Gawa ka din ng mga reels na sila ang model para mas mai-market mo ang products mo. Number 8. Educational materials. Pwede mo din subukan ang mga educational materials para sa mga bata kagaya ng mga tracing writing pad paper, kinder workbook, kids training coloring book, alphabet tracing worksheets, educational books for homeschooling, Sunday Bible books, activity books or worksheet, math for beginners, painting books, etc. Maghanap ka ng mga wholesale supplier na makapagbibigay sa'yo ng murang presyo para maibenta mo ito ng patingi-tingi. If ito naman ang negosyong gusto mo simulan, type education in the comment section. Ito ang mga produkto o negosyo na madaling ibenta depende sa iyong target market at kung paano mo ito ipinapakita o inimamarket sa mga audience mo. Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na customer service at ang kakayanan mo makipag-usap sa iyong customer base. Malaking factor din kung gaano ka kadeterminado maging successful ang negosyo mo. Magiging successful lang ito kung ibibigay mo ang lahat ng kaya mo para maging matagumpay ang negosyo mo. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!